Conchi. Kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tuwirang wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, walang pupas, noon ngayon at kailanman. Halina kayo mga mahal ko, damhin niyo siyang tuwiran. Sa kaibuturan na inyong kalooban, namnamin niyo kanyang pagmamahal. Sadyang hindi binati ang dalawa, sapagkat wika nga, ang bawat kaganapan sa buhay ng tao, walang makasisinot, walang makatatanto, maliban ng Ama. Kaya't kung papaano nagbabalangkas ang Ama sa buhay ng mga anak niya, ang tao'y nagpaplano, subalit kung hindi niya gusto na matupad kanino man ito, walang kaganapang makakamtan ng sino man tao. Kaya't ilagak niyong lahat sa Ama ang balangkas ng buhay niyo. At kung papaano siya magplano, walang mali, walang pagkakamali. Kaya't kapag siyang inasahan niyo at tinanggap sa buhay niyo, maliwanag niyang mapapatotohanan sa inyo, siyang may-ari ng buhay niyo. Dakilang walang kapantay, gawa niya'y tunay na kay inang. Karamdaman lamang na sa inyo'y nararamdaman, subalit ang kanyang pigati at lumbay, kailan may di niyo nasisilayan. Kapag nasisilayan niyang mga anak niya'y nahihirapan, hindi niya ito ganang kalooban. Kaya't kung papaano nagsusumakit, nagsusumikap ang Espiritu upang mailahad, mapatotohanan sa mundong ito, ang bumuhay sa inyo'y buhay na buhay, kayo tumanggap na tuwiran, mararamdaman niyong lubusan. Yamang kayo'y naririto, namnamin sa puso nyo, pag-ibig na wagas at totoo. Walang maliw kailan pa man, walang kamatayan, hindi mapaparam sa sanlibutan. Halin na kayo, namnamin niyong totoo, mga handog ko sa buhay niyo. Kailan niyo madarama ang alay ko tao, kailan niyo magsusumikap na gawin ang makilalang lubos niyo at mauna sa buhay nyo, at pangunahin nyong ganap at totoo at ang aking mga mahal. Magnilay kayo at magbulat
ganang pagkatao, di gagawin ito, walang larap at tutupad sa inyo. Ganang espiritu na di nakikita nyo, namnamin sa puso nyo at kakamti kung paano ang pagkilos sa buhay nyo'y tumutupad, gumaganap na marapat at ang aking mga mahal. Walang dilit ibang layunin ako sa inyo, kundi ang mahalin kayo ay alayan ng higit na marapat, higit na sapat sa buhay niyong tinanggap. Pawang katotohanan lang ang sa'ki binibigay upang inyong matanto, masuri niyong lubos kung paano ang ama'y buhay sa inyo. Halina kayo, mga anak niya, wika niya'y tanggapin at bulahin sa isip nyo at damdamin, numukal na tuwiran, pagharian kayo ng lubusan at ang aking mga mahal. Kailan ninyo ganap mawawawaan, pagkilos ng hindi ninyo nakikita, subalit sa buhay nyo ay mahalaga. Pawang katotohanan sa akin ay tinuturan, kaya't mayroong kayong tinutunguhan. Ganang katauhan, walang matitipon, at di kayo makatutungo sa harapan, dambana yung tinunguhat inupuan. Mga luklukan na sa inyo'y inilaan upang paglingkuran, ganap ipadama pag-ibig na wagas kailan pa man. Naway masuri nyo, maramdaman ito. Nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan. Kay buti mo, Ama, kay dakila mo, patotoo lamang ang lahat ay may takda. Kung papaano mo nilikha ang mga bagay sa lupa, na binigyan mo ng araw, binigyan mo ng oras, pinagtunan mo ng pansin, iyong pinahalagahan. Gayon din ang iyong mga anak na binuhay, sinidla ng lakas, ng kaisipan, upang mabuhay bilang katauhan, na marapat sa iyo'y magparangal, kumilalang tuwiran, dumamaan ng lubusan, sumamba ng may katapatan at may katotohanan. Subalit nabigo ka nga, kung kaya't niloob mong ibabang yung espiritu at patuloy na sa tao'y makipamayan, makitahan sa sanlibutan. Kay buti mo, Ama, tunay na kay hiwaga. Hindi lahat ay makalilirip at makatatanggap. Kaya't iyong pag-inamin, ganap pagtibayin ang iyong mga anak na nabuksan na at ikaw ay tinanggap upang paglingkuran, apuhapin at hanapin
sa bawat araw. Kung ano ang marapat nilang tupdin at sa iyo'y igagawad. Kung anong nararapat sa kanilang nakalaan sa kanilang pagtupad. Sapagkat maliwanag ang pangako mo, walang lingkod kang pababayaan, walang lingkod kang magugulapi, na may katapatan sa iyong tumanggap at tumalimang ganap. Naririto ang mga anak mo, at ang anibersaryo nila ay duwakdana. Ang araw na ito'y handog sa iyo kung paanong pagtalim at tinalima upang sa panawagan mo'y makatupad sa iyo. Katotohanan ng wika mo, akda-akda, takda-takda ang bawat isang iyong hinirang. Antas-antas ang bahagi mo, subalit iisang espiritu ang pinamula mo. Sa gayon, upang matantot maramdaman ang tuwirang sa iyo, ang pag-iisa at pakikisa mo sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at liwanag ng Espiritu Santo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na wagas sa tapat ang pag-ibig niya. Kung nanamnamin niyo at daramhin ang pag-ibig ng Ama, siya'y maalab ang pag-ibig, init at lamig. Kaya't kapag pinagsama ito'y maginhawa sa katawan, namnamin niyo nawa ang kanyang pagmamahal, hindi ang init ng panahon, upang kayo'y basyahan. Ayan na po, mga hangin na. Buhay ba ang Ama? Welcome sa aming kapatid na si Eva Silusilo. Ayun po siya. Nasa patnubay ng Ama. Tindig ka nga, kapatid. Siya po ay galing ng Amerika. Sa pamamagitan lang po ng internet, doon po siya nakakilala sa gawain ito. Sa pamamagitan ng Facebook at ng cellphone, yun lang po ang ugnayan bilang Apo Kunching. Subalit niloob po niya, minithi niyang makaparito. Galing po siya ng Amerika, then tumuloy siya ng Bicol, at nagtungo siya rito ngayon. Buhay po ba ang Diyos? Pinupuri kong walang maliwang Ama sa kanyang mga salitang walang pagkabula. Wala pong tinuran, kaya't lalo pong napagtitibay na siya'y paglingkuran, sapagkat hindi man pagdakakaraka-raka, wika nga niya, ang lahat ay katuparan, taon man ang binilang, subalit nasisilayan. Maliwanag pong tinura na balang araw sa iba't ibang bansa, purihin-puri ng Ama, bagamat isang mangmang na nilalang, naririto po ang iba't ibang uri ng kaloob ng Ama. Nung araw ng Linggo, may Chicano, kaya lang nagmamadali siyang bumalik dahil mayroong dapat magtutungo pa siya ng Lunes. Kaya lang wala nang oras dahil yung flight niya na bago. Kaya hindi na rin po siya nakadalo dito. Subalit, nandun pa rin, nakikinig pa rin siya sa buhay nga po ba ang Diyos? Kaya, ano po ba ang hahanapin niyo sa Ama? Bakit po yun ang pasimulang pagwiwika sa inyo? Kung ang mga iba't ibang uri ng tao ay nagagawa niyang makaparito, ang iba't ibang kaganapan sa buhay niyo ay may pagkakaloob niya. Ang pagbabago ng buhay ninyo
Kung mimithin ninyo na tuwiran na siya'y kilalanin at matanggap, walang hindi po kayo mapagtatagumpayan. Buhay nga ba ang Ama? Sapagkat kung nagtitiwala kayong siya'y mahiwaga, makapangyarihan, mahimala, hindi kaya panaligan ninyo na anuman ang inyong nararamdaman at inyong karamdaman sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, kayo'y gumagaling? At yan po ang pawang katotohanan. Katulad niya, nakita, umahakbang na pala. Tumayo ka nga, anak. Tayo. Tulong, dahan-dahan. Wala siyang ininom na gamot, kapsula o tabletas para pagpapaandar ng kanyang mga ugat sa kabila ng siya ay paralyzed, mild stroke. Subalit, sa kapangyarihan ng Ama, hindi man ura-urada, wikang at pagdaka, ay gumaling na at humakbang na siya. Subalit, sa ilang araw, may pagbabago. Kayo, alin ang mas masarap? Yung mabilis mong kinamtan o pinaghirapan? Yan po ang pawang katotohanan. Sa salapi man, pag agad mong nakuha dahil sa masamang paraan, madaling gastusin at wala kang pakialam. Subalit, kapag pinaghirapan mo ito't pinagpawisan, nililimi mo kung paano mo bibitawan. Yung taong may isip, hindi niya nilulustay ng baliwala na lamang ang kanyang pinagpaguran. Yung walang kaisipan, maghapon siya sa bukid, maghapon siya sa ilog para mangisda, para maghanap buhay ng palay. Isang iglap lang, tinapon sa sugal, sa alak. Yun ang walang pag-iisip, sapagkat nagpagod ka, pinagpaguran mo, tinapon mo sa walang kabuluhan, hindi nakinabang. Ikaw lang, yun ang tinatawag na panawagan ng laman, pita ng laman, pagsunod sa sarili. At yan ngayon ang pinapatay ng Kristo, para magkaroon ng kabuluhan ng buhay ng tao. Sapagkat kapag nabuksan ang pag-iisip ng tao ang pangunawa niya sa kabutihan at katotohanan ng Ama, may pagpapahalaga na siya sa bawat sandali niya. Inaalam niya na kung paano siya makapamuhay ng payapa at marangal. Natututunan niya na kung paano siya mabuhay ng mas higit na may galak. Sapagkat ang tinanggap niyang Diyos na nagbigay ng liwanag, siyang magtuturo ng kalahat-lahatan sa kanyang buhay. Kaya ang mga nakakilala at nagbalik loob at natutong gumawa sa mabuti, nabago ang pananaw nila, nabago ang pandama, nabago ang layunin, nabago ang lahat sa buhay nila. Kaya naman, ang dating walang kwentang buhay niya, nagkaroon ng kabuluhan na. Buhay ba ang Ama? Sa unang pagkatao, hanap buhay ka, sulong. Hanap dito, hanap doon. Sulong dito, sulong diyan. Karipas ng lakad, karipas ng takbo, para habol-habol mo kung anong oras mo. Subalit, nang kilalanin mo ang Ama at nabago ang pag-iisip mo, binigyan kanya ng partisyon. Itinuro niya kung paano mo papartihin ang oras mo sa bawat gagawin mo. Kaya't hindi ka na humahangos, humihingal. Relax na ang sarili mo. Buhay ba ang Ama? At yan ang gusto ng Ama. Ang mabuhay ang tao, ang mga anak niya, na hindi litong-lito ang isip, naguguluhan ang pag-iisip, ang pangdama nila ay hindi mabuti, maraming galit, hinanakit, puot at pagdaramdam,
pagsiselos, pagkainggit, kaya nga hindi mapatag ang kalooban. At ito ang pinapatay ng Espiritong Banal sa tao. Kaya ang dating mabalisang pag-iisip mo na wala kang kampantit kontento sa buhay mo, araw-araw wala ka nang ginawa kundi humangos, humingal sa bawat araw na pagtatrabaho mo, paggawa mo kung ganito, kung ano pang habol mo, habol dito, habol diyan, habol diyan, habol doon. Wala na ito, sapagkat ang amang tinanggap mong nagbigay ng liwanag sa iyo, sinidlan ka ng pangunawa kung paano mo papartihin ang 12 oras mo. At yan ang ama mo na napakabuti sa lahat. Kaya't kung kikilalanin, wala ka ng katawan na sasabihin mong, hingal, kabayo, hingal, kalabaw, sapagkat ayaw niyang ikay humingal ng dahil sa paghahanap mo ng ikabubuhay. Sapagkat malawak ang daigdig, malawak ang biyaya ng Ama. Kung papaano napasisibol niya ang mga damo sa parang na walang nag-aalaga at nagtanim, ikaw na kumikilala sa Kanya, hindi kaya niya mabuhay ang mga kaparaanan mong akma, tumpak at marapat na mula sa Kanya upang ang buhay mong pinagkakatiwala sa Kanya ay magkaroon ng kasiyahan at kagalakan. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, batid ko, ang ilan sa inyo hindi ganang makakaunawa pa. Hindi ganang maabot pa ang wika ko. Subalit mapapalad kayong mga nakaunawa upang limiin nyo at tantuin nyo sa buhay nyo. Bakit nga ba araw-araw ay humihingal ako at humahango sa paggawa ko ng buhay ko, samantalang di ko naman hawak ang buhay ko? Bakit kaya hindi ko ipagkatiwala ito sa Ama? Bakit kaya hindi ko hilingin sa Kanyang marapat na gagawin ko sa bawat araw upang sa gayon hindi ako malito, hindi ako mag-alala, ni matakot sa maghapon? Sapagkat kung ang liwanag ng araw ay napasisingkad niya at napakukulimlim, ang aking kulimlim na buhay, mapasisikat niya rin. Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Lamang, kailan kaya magpapakatotoo ang tao sa kanyang mga banal na aral? Kailan kaya tuwirang tatanggap ang lahat ng anak niya sa kanyang mga mabubuting aral? Kailan kaya makakapaglimi ang tao sa kanyang mabuting layunin, hangarin at adhikain? Kailan kaya matutunton ang tunay niyang tuwid na daan? Mga mahal, mapapalad ang hindi pa tigib ng pait sa pagdaramdam nang dahil sa karamdaman na sumpungan niya ng Ama. Tuwirang magliliwanag ang kanyang pag-iisip at ang kagalakan ay kanyang mararamdaman. Muli, sumainyo ang kapayapaan. Magalak, magpuri ang may pandama. Magpuri ang Ama sa mga anak niya. Katulad ng mga anghel na siyang-siyat, tuwang-tuwa sila sapagkat may mga anak siyang kumilala sa Kanya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaumbaga, hindi lamang marunong maglimi ang tao. Oo, may bukirin ka, may puhunan ka, may binhi ka. Subalit, gaano man kaganda ang binhi mo, gaano man kalusog ang lupa mo, kung pagkasabog mo ito'y hindi ginusto ng Amang mabuhay ang binhi mo, may aanihin ka ba? Ipagpalagay mong trigo ang sinabog mo, palay baga ito. Ibig sabihin, sa Ama lahat ang kaparaanan ng buhay. Bumuhay ng halaman, bumuhay ng mga isda, bumuhay ng damo at mga bulaklak,
bumuhay ng malalaking puno, bumuhay ng iba't ibang uri ng hayop, mga ibong lumilipad at lumalakad sa patag. Kaya mga minamahal ko, tantuin ninyo, kung mabubuhay lamang ang pagtitiwala at pananalig nyo sa Ama, hindi kaya sa oras na ito, ang mahirap para sa inyo ay magaang kamti ninyo. Sapagkat ang nagpapagaan ay hindi kayo, kundi ang bumuhay at nagpahiram ng buhay. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahan. 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 Ang pag-ibig ng Ama, siyang naging dahilan at nagbunsod kung bakit may gawain na ganito. Kaya't nang dahil sa pag-ibig niya, na kaya kayo'y naririto, tigibin ninyo ng pagtanggap sa Kanya, upang sa gayon, mapatutuhanan niyang kayong tumanggap sa Kanya ay tuwirang nakadama at nakakilala sa gawa niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Lumunok nga po kayo. Lumunok nga kayo. May nalunok po ba kayong laway? Kapag wala ka ng nalulunok na laway, mamamatay ka. Tama po ba? Pag natigang ang laway mo, aba, mahirap. Pag lumapot ang laway mo, mahirap din. Kaya't inyong pagnilayan, pati laway ng tao, timplado. Natitimplahan ng Ama. Natatama niya yung timpla. Kaya kapag malapot, napapaubo ka. Tama ba? Nasasamid ka. Pag malabnaw naman, mahirap din. Pag tama lang, aba, kahit magsalita ka ng magsalita, kung maganda ang pagdaloy sa iyong lalamunan, walang samid, walang ubo. Maganda ang dating, di ba? Tama ba ka? Mga mahal, ganyan din naman sa damdamin nyo. Pag maganda ang pandaman ninyo, maganda rin ang nararamdaman ninyo sa kaloob-looban ng puso nyo. Buhay ba ang Ama? O sulong, pagnilayan din ninyo, matang inyong pinantititig, napapaluwalang luha, napapaluwalang muta. Sinong gagawa nito? Ikaw ba? Kaya mo bang gawin yan sa sarili mo? Sa makatwid, mayroon kang hindi nakikilalang mahiwaga, kilalanin mo na siya ngayon. Baka sakaling sa pagkilala mo, ipalayain ka rin sa karamdaman mo. Buhay ba ang Ama? Inyong pagnilayan, katulad ng inyong balat na pinapawisan, nakikita nyo ba kung paano ito lumalabas? Oh, mga mahal, inyong pagnilayan, kung minsan may malagkit na pawis at may malabnaw na pawis. Subalit, malagkit at malabnaw parehas ang lasa. Tinikman nyo na ba pawis nyo? Sa makatwid, ang tao ay may timplang asin. Kaya't kapag ito ang nawala ng lasa sa inyo, ay wala na kayong panlasa sa buhay. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ang daming dapat pagnilayan. Ang kaloob na buhay ng Ama, hindi ka matutugot sa maghapon kung pagninilayan mo. Kaya para hindi ka nalilito at nagagalit ang puso mo, huwag mong pagnilayan ang masamang sinasabi ng kapwa mo. Sa gayon, magsesemana Santa Wika mo, Holy Week na. Isuko na ang puso mo sa Ama. Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya,
Sulong pag nilayan nyo rin, pati pagtubo ng buhok nyo sa inyong mga ulo. Mayroong malalapad ang noo, may makikitid ang noo. Kung pagsibulan ng buhok, sulong pag nilayan nyo, pare-parehas ba ang pagtubo ng buhok-buhukan? Ganyan din ang pag-iisip nyo. Kung papaano isambungo ang tao, iba't ibang pag-iisip, tulad ng pagtubo ng buhok, hindi pare-parehas. Kaya nga, ibinigay ng Ama ang iisang damdamin upang pag-isahin kayo sa isang pag-iisip na marapat niyong matanggap at kilalanin. Yaon ay ang kanyang mga banal na salita. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, ganang katauhan, di may sisiwalat ito. Ganang pagkatao'y di narinig ninyo. Ganang pinag-isa kayo ng Ama at tao sa pamamagitan ng Espiritu, makaisa nawa kayo, mga mahal ko. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, kung magkaisa tayo tao sa isang kaloob ng Ama. Makikita ninyo kung paano at mararamdaman nyo kung paano ang iisang ibinaba para kayo'y tubusin sa pagkakasala. Yamang hindi nyo man nasilayan ang inyong mga mata at mga ninuno nyong nakakita, kung tigib kayo ng pagtitiwala at paniniwala sa hindi nyo nasilayan, subalit tinatanggap nyong inyong Panginoon, mapagtitiyak din ang damdamin upang ito'y pag-isahin sa pamamagitan ng hindi nyo nakikitang Espiritu ng katotohanan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal kong tao. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Walang nauna na di mahuhuli, at walang nahuli na di mauna. Tuwirang kong sinasambit sa inyo, kung kilala nyo ang nangungusap, mararamdaman sa kabuturan ng inyong puso kung paano ito kumislot at sa inyo ay umiibig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang sinambit mo, Ama, ang marapat sa kanila. Matigib ng galak ang bawat isang sa iyo ay kumilala. Natanggap na dama ang pinag-isa't tiniyak mo sa kanila upang makipagtipan sa pamamagitan ng Espiritu mo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay na buhay nga po ba ang Diyos? Kaya't ayon kay Jeremias, ipinabatid sa akin ni Yahweh ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog, patayin natin siya nang walang makaalala pa sa kanya. Na walang pinagkaiba sa panahon ng Kristo. Pilit pinapatay ng mga taong walang pangunawa, mga hunghang sa pagkakapaniwalang tinutularan ng Ama, hinihigitan ang Ama, siya ang nagpaparatang sa mga tao na hindi nila namamalayan, sila ang mapagparatang at ang Kristo'y totoo sa bawat isa sa kanila. Sino nga baga ang tutulad sa Ama at sinong mawawangis ang gawat salita niya? Ni isang nilalang ay walang makawawangis, mga mahal, sapagkat ang tao ay tawa labok
ang pinagmulan. Subalit ang isang espiritong mula sa kanya, ang sinumang angkupan at naisin niyang gumalaw at magsalita, mawiwika ang wika niya, magagawa ang gawa niya, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu niya, na walang makasisilay kung paano ang pagbaba sa katauhan nila. Tao, maging kayo, maari kayong gamitin sa inyong kaibuturan ng puso kung malinis natatanggap kayo. Sapagkat ang Ama ay para sa lahat, hindi para sa iilan, dili kaya'y sa isa lamang. Kaya't kung lahat ng mga anak niya ay tuwirang tapat na tatanggap sa Kanya, lahat ng hiwaga niyang nababatid ng tao, higit pang mababatid nila at makikita sa tuwirang katapatan na pagtanggap nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan. At dumalangin si Jeremias, Yahweh, ikaw ay hukom na makatarungan, nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinaubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Maliwanag din ginampanan ng isang Hesukristo. Nilagak ang gagawin at pinagkatiwala sa amang lahat. Tumupad at tumupad sa bawat araw nagkakamtin ng tawang marapat. Tao, katotohanan ang tinuturan ko. Ilan pa ang palagay niyong susuguin sa inyo upang tularan ng mga propeta at ipasilay ang mga gawa nila para makilala niyo ang buhay ang Ama. Sa panahon ng Espiritu, patuloy niyong makikita ang hiwaga kung kayo'y kikilala sa mapagpalang Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya, ikaw ay matwid, Yahweh, at kung ako may reklamo, pilit na lalabas na makatwiran ka. Ngunit, bayaan mong magtanong ako sa iyo. Bakit natatagumpay ang masasamang tao? Ano't yumayaman ang mga mangdaraya? Sila'y tinatanim mo at naguugat, lumalago at namumunga. Magandang sinasabi nila tungkol sa iyo, subalit hindi ka nila talagang iniibig. Mga mahal, wala ngang lingkod na hindi nakapagtanong. Katulad ni Sang Hesukristo, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Subalit sa kabila ng pagtatanong, sa katapatan ay tumupad, sa pagiging marapat ay gumanap, at napatotohanan ng Ama kung ano ang layo niya at nasa, sapagkat sa matapat na paglilingkod, Ama ang kaakibat. Mga mahal, sa matapat ninyong pagnanasang kilalanin siya, tatanggap kayo ng marapat. Nawa nga, makilala niyong ganap kung sino siya. Sapagkat kung tititig kayo sa inyong mga mata sa ginagamit at nangungusap sa inyo, wala roon siya para makita niyo ang anyo niya. Subalit kung dadamhin niyo sa kaibuturan ng puso niyo at katulad ng sa kanya, katulad din ninyo ang tumutupad at mga gumaganap na magkakaroon ng pandama. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Ama, hindi nila ganang mawawaan ang sinambit mo. Subalit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong Espiritu, ang maglalayon at magnanasang maunawaan ito, tuwirang mabubuksan mo at maunawaan nga ang wika mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos?
Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya nga ang Panginoong Hesukristo hindi naunawaan ng mga tao ang ginagawa niya sa panahon na yaon. Bukod sa hindi nila naunawaan, hindi pa nila naramdaman. Ngayon, panahon na ng Espiritu, hindi pa rin ba ninyo naunawaan at nararamdaman kung paano mangusap ang Diyos ninyo? Mahirap talaga, mga mahal ko. Subalit, kung tuwirang nakikipagtotoo kayo, makakakilala rin kayo. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Pag nagbilang tao sa inyo, wala nang gagamutin, isa man, uuwi na rin ako. Buhay ba ang Diyos? Gusto niyo po bang magbilang tao ako? Pag nagbilang tao ako, wala akong masasabi sa inyo kahit ano. At pag nagbilang taong hinahanap nyo, walang gagaling isa man sa inyo. Bakit? Aba, hindi po ako mangangaral at hindi po ako manggagamot. Kaya nawa ay makadama kayo. Makakilala nawa kayo para umuwi kayong may saya ng puso nyo. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat bilang tao, kung ako rin po'y walang pandamay, hindi rin ako tutupad. At ang pandama ko'y hindi nyo pandama. Kaya't ang sinasabi ko'y hindi nyo maunawaan na hindi kayo nakakaunawa. Subalit ang mga winiwika ko at sinasambit ko, ang may pangunawa ay nakaunawa. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Naiinip na ba kayo? Nagsisimula pa lang po tayo. Eh paano pa kung maghapon at hanggang gabi? De lalo na kayong nainip. Ano po? Yun ang hindi nyo alam na sikreto ng Diyos. Kung nararamdaman nyo ang Panginoon, kahit maghapon di kayo kumain, busog kayo. Kung naunawaan nyo mga salita ng Ama, kahit maghapon kayong hindi tumigil makinig ng makinig, mailigaya kayo. Ngunit kapag hindi nyo naunawaan, ako po, kung ano-anong nasa isip nyo, uuwi na ako. Kaya ang gustong umuwi, umuwi na. Buhay ba ang Ama? Ang inip na inip ay mahihirapan ng kalooban. Subalit ang siyang-siya, ayaw nang umuwi yan. Buhay ba ang Ama? Patotoo lamang ang tao'y dalawa ang pandama, isang mabuti at isang masama. Dalawa ang pag-iisip, isang mabuti at isang masama. Alin kaya kayo dito? Sumainyo ang kapayapaan. Magalit baga kayo, nung magagawa, itong gusto ng Ama. Ano po? Kaya tutuloy baga natin. Nung gustong umuwi, umuwi na. Tatalikod ako. Ba, ganyan pala, kaya nga po kuntsing na yan, kasuplada. Aba, hindi po. Totoo yun. Sapagkat may nakikita ako diyan, gusto na umuwi. Di umuwi ka. Habang gusto namang umuwi, tuwa-tuwa ako. Bakit? Talagang di pa kilala yung pinuntahan mo. Nakakaawa ka naman. Tutuloy po ba natin? Ayaw nyo ba ang bagay? Tutuloy ko. Ang gumusto'y makinig, ang ayaw ay umuwi. Mula kay Juan. Narinig ng mga Pariseo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus.
Sila at ang mga punong saserdote ay nagpadala ng mga kawal na bantay sa templo upang dakpin si Jesus. Kaya't sinabi niya, makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon at babalik na ako sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako at hindi ninyo ako makikita, sapagkat hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Nag-usap-usap ang mga Hudyo. Saan kaya pupunta ang taong ito? At hindi natin makikita. Paroroon kaya siya sa mga Hudyong nangalat sa lupain ng mga Grego upang magturo sa mga Grego? Ano kaya ang ibig sabihin ng kanyang pangungusap? Nahahanapin ninyo ako at hindi ninyo ako makikita, at hindi kayo makapapunta sa paroroonan ko. Sadyang napakahirap nilang unawain ang tinurang yaon, sapagkat hindi nila naunawaan ang nangungusap ay ang ibinaba ng Ama na nagkatawang tao lamang upang makapangusap ang katawang ito na may bibig na tulad nila. Subalit ang Espiritong nangungusap sa katauhan na taglay ng isang Jesucristo ay di nila nababatid at madama. Kaya't maliwanag ang tinuran, ako'y pupunta sa paroroonan ko na hindi kayo makaparoroon. Alin yung tinutukoy na yaon? Ang kahariang pinagmulan na nagpakababat iniwan ang pagka-Diyos. Subalit hindi matukoy ng tao ang ibig niyang sabihin, sapagkat hindi nila nawawawaan, tulad din niya yon. Hindi natutukoy ng taong pangungusap ko na hindi nila mawawaan kung anong itinuturan ko, sapagkat di nila maramdaman kung anong bibig ko. Ng mga taong makasanlibutan ng pagnanasa at damdamin ay kaloobang gumaling lamang ang katawan. Mga mahal, sulong magnilay kayo, matatalino kayo, di baga? Suriin ninyo, tantuin kung ganang pagkatao ay mailuluwal ito. At siyan hinugot ni Constancia bilang pagkataong isipan para sabihin ito sa inyo. At kay tapang naman niya para tularan ng isang Jesucristong di nasisilayan nyo. Sa makatwid, kung papaano nangusap ang anak, ang mga anak sa lupang binabaan ay makapangungusap din. Yamang kung tinanggap ay isa, tulad ng tinanggap ng anak na binaba. O mga mahal ko, maglilay, magbulay, magtanto kayo. Kung katulad lamang ng inyong mga ninuno ang pagtitiwala nyo at pananalig sa Ama, matutulad din kayong hindi makaparoroon sa Kanya. Kaya't mapapalad kayong hindi nakasilay sa nangusap, subalit naunawaan nyo ang nangungusap at nadama nyo ang pinangusap upang kayo'y makaunawang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Paano nga mawawawaan ang taong gayong pangungusap? Kaya't upang ganap maunawaan bilang pagkatao, hihimay-himayin ko, matanto nawa ninyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kung bilang pagkatao buba ay manggagamot si Kunching, mangangaral po ba sa inyo? Hindi ito gagawin. Subalit, upang ganang mabilis niyong maunawaan, ang Espiritu'y nakapagsasalita sa hindi mo makikita at ni hindi mo makikita kung papaano mangusap sapagkat walang bibig. Ang Espiritu ay liwanag at ang Espiritu ay makapangyarihan, kaya't gumamit ng tao pang ibuka ang bibig at mangusap sa tao, tulad ng isang Jesus na binigkas ang mga kataga ng Ama at inulat ang mga kaloob niya, pinakita ang mga gawa niya upang patotohanang amay buhay sa ibabaw ng mundo. Buhay ba ang Ama?
Sa makatwid, naniniwala ba kayong may Espiritu Santo? Nagtitiwala ba kayong ang Kristo'y muling nagbalik at nabuhay? Pinagtitiwalaan niyo ba yung tinuran? Sa ngayon, hindi pa ninyo maunawaan ang lahat ng aking sinasabi. Subalit pagbabalik ng aking Espiritu ng katotohanan, siyang mag-uulat sa inyo. At sa palagay niyo, wala pang Espiritu ng katotohanan? Panahon na ngayon. Kaya siyang nag-uulat at nagpapatuto sa inyo ng sino mang tapat sa Ama, kikilalanin niyang anak niya. Sumayin niyong kapayapaan, mga mahal ko. Buhay ba ang Ama? Nang hindi ka pa nakakadama sa Espiritu, kung manalangin ka, yung mga pinag-aralan mo at saka kung ano yung mga dinudulog mong kailangan mo, no? Subalit nang makilala mo na ang Diyos at nakilala ka na ng Espiritu, dahil nasa sa iyo na, iba ka ng manalangin. Pakinggan mo tao. O Diyos, Amang makapangyarihan, taglay mo lahat ng bagay. Buhay ko'y sa iyo hiniram, tanging ikaw lamang ang naglaan. Walang ibang magmamay-ari nito at magkakaloob ng lahat kung kailangan maliban ikaw na Ama kong tinatawagan ko. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mo, pahayagan mo ang diwa ko, iulat mo ang totoo ng mawawaan kong ganap, mga panukalat adikain mo. Sa gayon, matututunan ko ang kalooban mo at mararamdaman kong totoo na buhay kabilang sa akin, nagahari Ama ko. Siya nagmula yaon. Sa makatwid, tao, ang may pandinig ay nakarinig. Yamang kayo'y naririto, dakilang Ama'y kilalanin nyo, apuhapin sa puso nyo, damhing ganap nyo tao. Sa ganon, mararamdaman nyo ang pagkilos niya na di ninyo nakikita upang kayo'y aliwin niya sa lumbay ng puso ninyo. Palakasin ang mahinang bahagi ng katawan nyo at ang magliwanag na ganap na isipan ay makaunawa ng totoo upang matanggap nyong may Diyos kayong nalulumbay kapag kayo'y nagkakasala at sa Kanya'y nawawalay bilang mga anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at malakas na sinabi, "Ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom, ayon sa sinasabi ng kasulatan. Mula sa puso ng nananalig sa akin ay daratal o dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay." Tinutukoy niya ang espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa Kanya. Nang panahong iyon, ay hindi pa naipagkakaloob ang Espiritu Santo, sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Maliwanag ang katotohanan. Ang sino mang kumikilala at tumanggap na ngayong panahon ng Espiritu, mabubuhay sa puso ninyo tao ang walang kamatayang daloy na mula ulo hanggang talampakan upang kumislot sa kaloob-looban ng inyong laman at maramdaman nyong amay buhay at di kayo kailan maniniwan. Panahon na, mga mahal ko, upang kumilala kayo sa pinakilala ng nabuhay na Hesukristo na ngayon ay Espiritu na nakikiugnay sa inyo. Ang may pandinig
ay nakarinig. Hindi na naman naunawaan ng mga tao ang gayong pangungusap, mga minamahal. Paano nilang lalagukin si Kristo? Kaya nalito ang mga tao. Paano mo nga namang lalamunin o lulunukin? Ang hindi nila alam, ang tinutukoy niya ay ang kanyang salita. Ang mga banal niyang salita na kung nanamnamin niyo sa puso niyo, manunuot hanggang kaloob-looban at mabubuhay ang Espiritu ng katotohanan sa inyo. Kaya kayo ay makakadama sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan. Buhay ba ang Ama? At kapag naramdaman mo ito ay hindi ka na mamamatay, mauuhaw pa sa pagmamahal ng Ama, kundi patuloy mong mararamdaman ang pag-ibig niya at patuloy mong makikilala ang pagmamahal niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Marami sa mga nakarinig sa kanyang nagsabi, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas, sabi ng iba. Ngunit may sumagot naman na iba, maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi sa kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak? Magkakaiba na naman ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig na dakpin ng iba siya, ngunit wala namang mangahas pumuli sa kanya. At yan ang pawang katotohanan, hindi maunawaan ng tao ang pangungusap na espiritu, ang mga pangungusap na banal, sapagkat ang tao'y makasalanan at marumi ang kaisipan. Subalit mapapalad ang nakaunawa at tumanggap, sapagkat nawawa nila ang dulot ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Tulad ngayon, sinisigurado ko sa inyo 100%, iba't iba ang mga laman ng isip nyo. Paano nasabi yun? Sino ba nangungusap na sinasabi niya? Hindi ba si Apo Kunching ang nagsasalita? Sino yung sinasabi niya? Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Kilala niyo na po ba ang Diyos? Naramdaman niyo ba siya? Kumusta ka na? Ha? Taas mo nga paa mo. Igalaw mo nga. Ba, sa bagay, nauna naman ang kailan ka pa dito? Ikaw? Siya. Anong araw ka dito? Ha? Nakailang banyos ka na? 8. 8 banyos. Ikaw? Ha? Aba, malamang siyang 5 paligo sa'yo. Kaya ibig sabihin, malamang na rin yung natututunan niya, no? Pero pares na kaya kayo ng pandama. Nawa nga, magkaparehas kayo. Para na sa gayon, kapwa makinabang kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama sa inyong lahat? Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mahirap po bang unawain ang mga banal na salita? Mahirap bang unawain ang salita ng Panginoong Jesucristo? Hindi naman kayo pinanganak na sa una, ano? Panahon nyo ngayon, ano? Panahon na po ng Espiritu, kaya naway makaunawa rin kayo. Mahirap po bang tumanggap sa Diyos? Mahirap po bang tanggapin ng Diyos? Napakasarap tanggapin niya. Napakasarap tanggapin siya. Nawa nga'y makatanggap lahat kayo, no? Alin kaya ang masarap? Sabi nila. Ang maglibang
o umupo rito? Naku, siyempre po ang maglibang. Aba, pagpalain ka ng Ama. Mapalad ka. Sapagkat kung bilang kuntsing na pandamayaon, hindi ka nga titindig at magmamano sa isang pandak na babaeng ito. Sapagkat, sino siya para igalang mo? Sino siya para gawaran ka naman niya ng bendisyon? Kaya't mapalad ka, magalak ka, aking anak. At siyaan ang pawang katotohanan. Mas mainam ka pa, wika nga. Babae man o lalaki, may babaeng matigas ang puso, may malambot na puso. May lalaking matigas ang puso, may malambot ang puso. Mapapalad ang lalaki at babaeng malalambot ang puso sapagkat makikita nila ang pinaroonan. Subalit, lalaki, babae, matigas ang puso, masisilayan mo'y impyerno. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? O sulong, mataas man, mahirap abutin kung pandak ka lamang. Subalit gaano man kataas yan, may kaparaanan kapag ginusto ng tao. Tama baga? Kung ikaw tao, may pamamaraan ka kapag gusto mo, lalo ng Ama. Buhay ba ang Ama? Subalit kapag ayaw ng tao, kahit na ano pa, maraming dahilan at katwiran siya. Subalit kapag gusto niya, kahit na mahirap, gagawin niya. Buhay ba ang Ama? Kaya, mahirap ba ang gumawa sa kalooban ng Ama? Sapagkat, bakit ka mahihirapan kung ang kalooban niya at tinutupad mo, siyang nagbibigay ng gagawin mo? Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, ang tumutupad sa kalooban ng Ama, siyang nagtuturo ng gagawin nila. Ang naghahanap sa kalooban ng Ama, nasusumpungan ay siya. Ang tumatanggap sa kagustuhan ng Ama, maraming pamamaraan siya. Kaya't ang sinumang kumikilos tumutupad sa kalooban niya, walang hirap na gagawin nila. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig.
Ang may mata ay nagliwanag. Walang nauna na hindi mahuhuli. Walang nahuli na di mauna. Nais kong kita'y pasalamatan. Aking hinirang na Mother of the House, sa ginagampanan mo bawat araw na aking nasisilayan. Kung paano ang pagsusumaki, kung paano ang sayo'y paghihirap, kung paano mo ginagawa ang paglaban sa iyong buhay. Ni isang saglit o sandali, di nawaglit sa aking pananaw ang sa iyo'y ginagawa, ang sa iyo'y ninanasa. Pinagtibay ko ang sa iyo'y kalooban taglay, upang iyong gampanan batid kong mahirap yan. Na wala kayong hawak kusing man sa salapi, na kailan may di ko ginawa, kayo ay mawala. Sa iba't ibang kaparaanan, nag-aangkop ako't nag-aalay, sa payak mang nakakanta, nasisilayan ko kasiyahan. Magala kayo o mga mahal sa payak niyong kalagayan. Nako naman ang sa inyo'y umaliw na tuwira. Sadyang ang mahirap, to pa rin ang kabanata. Subalit inyong labanan, di kailan pa man, na kayo'y aking pababayaan, ni hindi ko lolokapin. Nagutumin ang sinuman, yamang ako'y pinagsisigawan. Sa layunin ko at pagnanasang kaluluwa ay ligtas, sa laksang bilang ng tao sa daigdig na ito. Huwag kayong marahuyo sa damdamin bilang tao, bagkus damhin niyong tuwiran, ganap ako. Sa puso niyo'y aaliw ako, tigmak na luha niyo'y aampatin ko. Hirap ng katauhan niyo, pagagaanin ko balang araw. Habang kayo'y tumatahan sa tuwid na daan kong inihandog, liwanag ko ang tatanglaw. Habang kayo'y
lumalakad sa matwid kong katwiran at nasang kayo'y tumupad na lubusan. Ako ang sandigan, gabay niyo't patnubay. Lingap ko'y damhin ninyo't kakamtin niyong totoo. Bawat sakit ninyo, ilagak sa akin. Batid na batid ko kapag nag-uusap kayo. Ni Constancia na kapatid mo, kung paano ang gagawin upang magawa niyong tungkulin. Kaya't patotoo ko naman sa inyo, di nagbahala't nagbaliwala ka, di naging bingi sa tawag nyo, tuwin ay pinakikinggan ko kayo. Ninanamnam ng puso nyo ang hirap na pinagdaranan nyo, at yan ang sa'kin nakalulugod habang pinaglalaban nyo ako. Habang kayo'y tumatawid, ako ang sa inyo'y kakibang. Pamatok nyo ako na di nawawalay, kasama nyo tuwin na habang kayo'y tumutupad. Kaya't huwag malumbay, o aking mga mahal, kung paano ginagawa ang partisyon nyo sa buhay. Kayong lahat bawat araw na di man lang nakalimot sa akin, sa panawagan ko'y tumutupad, sa tawag ko'y sumusunod, sa atas ko'y di lumimot. Tandaan nyo itong ganap, kung paano ko nilingap ang aking mga laga, na ngayoy kapiling na sa aking kaharian. Mga santong tinatawag, di nalimot sa daigdig, na yaoy pinatupad ng Ama sa lahat. Patotoo ang salita, taon man ang bilang, di malilimot iyan. Iyan ang pawang katotohanan, aking mga minamahal. Walang sayang sa handog nyo, sa pagtupad nyo sa akin. Si Kunting ay di pinuno, di hindi siyang puno, kundi siyang nauna, at sa inyo'y nauna nga, upang sumunod kayo na mga napili ko. Patutoong ginawat ko't ako naglaga sa inyo, upang patupad ko layo ng Ama sa mundo. Ang makilala kadakilaan niya, at mapili naman
ang paparoon at ipipiling tatahan sa silid na mga pinaghanda ko. Mga minamahal, magtanto't magnilay, magbulay kayo ng tuwiran sa aking niluwag. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Gayon din sa iyo, mahal na kaakibat niya sa bawat araw. Pagarian kayong lubos, papuspos kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, kama. Buhay po ba ang Diyos? Ay, purihin, purihin, purihin ang Ama. Dakila siyang walang kapantay. Noon, ngayon at kailanman. Yan, dati sa internet mo lang pinanonood. Ngayon, live na. Sa bagay, live din doon, kaya lang wala ka dito. Buhay ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Ay, sorry, hindi kita sinasadya. Buhay po ba ang Diyos? O mga taga-Germany, Dubai, Hong Kong, Amerika, Alaska, California, San Francisco, Florida, parte ng Amerika. Mexico, Pampanga, hindi ko. Mexico, Amerika yun. Japan, Singapore, Taiwan, sa inyong lahat, kung mayroong bansa pong hindi nasabit na mga tagasunod, pagpaumanhin nyo, Israel pala. Oh, hindi po, kung ano lang ang pabatid sa akin, ipaisip sa akin, yun lang. O, ayan, busog na kayo dyan. Buhay ba ang Diyos? Diba? Mabuti pa sila, busog na busog, kayo gutom. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po sinadya yun, ha? Magaling. Akin na ito. Bida. Bida. Ba, hindi sinadya po yun, ha? Bida. May pagbibigyan na bida. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, muli, purihin, purihin, purihin ang Ama. Alam niyo po kung ano yung pinakamalakas makapagpagaling sa tao? Yung galak.
Tandaan po ninyo, kahit napakatitinding mga gamot ang iniinom ninyo, kung hindi kayo masaya, lagi kayong nalulungkot, naku, hindi tatalab yan. Kaya dapat, kayo'y laging masaya. May tanong po sa banal na aklat, sino daw ba ang humaba ang buhay sa laging malungkot? Meron po ba? Sino daw ba ang humaba ang buhay sa laging galit? Meron po ba? Sino daw ba ang nakapagpahaba ng buhay? Yung galak o lungkot? Nako, tandaan po ninyo, kung gusto nyong humaba ang buhay nyo, lagi kayong magsaya. Huwag naman yung sayang nakakaatake. Iba yung saya na yon. Saya, kaya ka nasiyahan siya, ay tumama ka ako ng wedding, inatake. Ay tumama ka ako ng loto, inatake, hindi na gamit ang loto. Yung sayang nagmumula sa Diyos. Yung payapa ang isip, maligaya ang puso, dahil pinayapa ka ng Panginoon at pinasaya niya ang iyong kalooban. Subalit yung, ay, karami ko ekang pera, masaya, naku baka atakihin ka pa dyan. Subalit yung kaligayahang mula sa Ama, nakakapagpahaba ng buhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya, lagi niyong kilalanin ang katwiran niya, tanggapin niyo siya, at sigurado, hahaba ang inyong. Gusto niyo bang mahabang buhay? Sigurado, gusto ng tao yan. 90 na nga, ayaw pang mamatay eh. Aba? Kapag nakilala niyo ang Panginoon at kayo ay masaya na ang puso at siya ay damang-dama na ninyo at tapos na yung mission niyo sa pamilya niyo, nakita niyo maganda na kinabukasan nila. Nakita niyo na kung paano sila mamuhay, na napakilala niyo na ang Panginoon, sila ay masaya nang kumikilala sa Panginoon. Abay sabihin mo, Panginoon, ayoko nang uugod-ugod, buhay pa ako. Buhay ba, Ama? Kaya ang tao hindi na makahakbang. Gamutin nyo nga po ito. Ilan taon ka na? 100. Buhay ba ang Diyos? Naku naman. Talaga pong nakakatakot mamatay pag wala ka pang alam sa buhay. Ano po? Pero alam nyo po ba? Sige. Pag nilayan po ninyo ang mga nakakabalita, nababalita, Diyos ko at Ama ko, kung mabubuti po ang pag-iisip ng mga tao, kung malinis ang damdamin ng tao, walang papatay sa kapwa-tao. Kaya ipanalangin nyo ang mundo. Kayong mga kumikilala sa Panginoon, manalangin kayo, pag-isahin nyo ang damdamin nyo, na ang kapwa nyo'y matanglawan, magliwanag din ang nadidimlan. Sa gayon, maging payapang mamumuhay ang bawat isa. Napakasarap mamuhay ng payapa, sa simple na masaya, sa payak na salo-salo ang pamilya na hindi nag-aaway, hindi nagkakagalit, masaya na. Tama po ba? Kung marami nga kayong pera at away-away, laban-laban ay napakahirap diyan. Tama po ba? At kung may pera ka nga at di ka naman makalabas ng daan, natatakot ka, kasarap mabuhay ng payapa ng Diyos ang nagahari sa buhay mo. Kaya mga mahal, ipanalangin nyo ang daigdig, ang mga tao na nadidimlan ay magliwanag. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Pinagsusumikapang magpundar ng kapwa-tao, pinagsusumikapang nagpapagod kumita, pagkatapos ang taong walang hiya ay kukunin na basta-basta. Nakakaluha. Nakakahabag ang mundo. Kaya't kung mararamdaman nyo lang ang damdamin ng Ama, titigibin nyo ng pangunawa ang mga salita niya at doon matututunan nyong ibigin ang kapwa nyo. Matututunan nyong isuko ang sarili nyo. Sulong. Hindi nagninilay ang tao. O sige, nagpasarap ka sa ninakaw mo. Makakatulog ka ba dyan?
Napapatag ka ba kapag kumakain ka ng masarap? Pagkatapos hindi naman galing sa mabuti. Paano kang nakakapatag niyan? Paano kang nakakakain niyan? Paano kang makakatulog niyan? Panalangin nyo na ang mga masasamang pag-iisip ay magliwanag at makonsensya. Yan ang dapat nyong gawin, hindi yung hiling kayo ng hiling ng kayamanan. Hingi kayo ng hingi ng pera, pera ng pera. Mitya ng buhay. Ang Ama, napakamapagpala, napakabiyaya. Wala namang nagugutom kung lahat ng tao'y mabubuti. Wala namang magkukulang sa pagkain kung lahat ng tao'y mabubuti. Sapagkat kung lahat ng tao'y mabubuti, walang sakim. Walang masakim. Yung mata, hidhid. Ang puso, sakim. Mga mahal, magnilay kayo. Magdalanginan kayo. Sa halip na yung sakit mo, pinuproblema mo, problemahin mo yung kaluluwa mo. Sa halip na yung tiyan mo, ang iniisip mo, isipin mo yung kaluluwa mo. At yung gutom ng tiyan mo, mawawala dahil busog ang kaluluwa mo. Buhay ba nga, Ma? O, sulong. Halimbawa, nagpasarap ka. Lahat nasa sayo. Subalit yung kaluluwa mo naman nagsusumigaw na hindi mo naririnig, hindi mo nararamdaman. Di bagat may kasabihan kung ano ang inutang siyang babayaran. Kung sa ano, kumbaga sa ano ang tinanim mo, siyang aanihin mo. Bakit nagagawa ng taong lumapastangan sa kapwa-tao? Sapagkat yun ang patutuong nadidimla ng kaisipan ng tao. At ipanalangin nyo ang nadidimlan. Alam nyo po, bilang isang apo kunching, mayroon akong ka-friends po na minimisayan sa Facebook na nakakulong. Na sabi niya, Apo Kunching, panalangin mo ko. Nawa ay makalabas na ako. Sabi niya, nawa po'y lumabas na yung ano ko. Patnubayan ka ng ama-anak. Lagi pong ganun ang sinasabi ng Espiritu. Hindi niya sinasabing makalalabas ka rin dyan. Makakalaya ka rin. Yun lang po ang sinabi sa kanya. At nang mabalitaan ko po'y patay, namatay sa bilangguan at kalilibing lang. Alam niyo po, hindi ako pumunta sapagkat baka magbilang tao ako, mahagul-hugul po ako doon. Hindi ako pumunta. Sadyang hindi po ako pumunta sapagkat bilang tao, mahina po tayo. Masentimiento, dipandikoko. Pero ano pang magagawa ng iyak ko kahit ako'y magpalaho doon, halimbawa man dahil natutunan ko siyang mahalin dahil kay Kristo. Natutunan ko siyang tanggapin sa kanyang ganong kalalagayan at inunawa. Buburahin ko na nga po yung pangalan niya sapagkat pag nabasa ko yung mga message niya sa akin, nakakalungkot. Yun pala, lalabas na nga pala siya kahit wala pang parol. Subalit hindi mabubuhay sa mundo, kundi ang mahalaga po sa kanyang pagkakulong, nakakilala siya sa Panginoon. Yun ang pinakamahalagang magandang nangyari sa buhay niya. Sa kulungan, doon niya naramdaman ng Diyos. Doon niya nakilalang lubos. Nang sabi nga niya, Apo, nagpapasalamat po ako sa tuwinang tinutugon niyo ako, nagpapalakas ng loob ko. Salamat po at nagliwanag ang isip ko dito. Subalit, bakit kailangan po mangyari makulong ang tao? Bakit hindi gawing malaya ang mundo? Sabi ko sa Panginoon, salamat sa binago mong pag-iisip sa akin at damdamin. Na sa dating buhay ko, ang gusto ko lang pera, makinabang pamilya ko. Ako lang, masaya na ako. Kala ko noon, ang pagtulong sa kapwa ay
Pag tinulungan mo yung kapwa mo, pinautang mo, tulong yun, di pala. Iba po pala yung tulong na mula sa Diyos. Yung totoo mong mamahalin yung kapwa mo kahit hindi mo kaano-ano. Kaya kami nagbabatang naglilingkod dahil masaya kami na paglilingkod. Kahit wala kayong bayad, sige nga po, magsalita nga sa inyo kung sino nagbayad sa inyo dyan. Pero bakit masaya kami naglilingkod? Sapagkat yung puso namin ay iniba ng Diyos. Ang kaligayahan namin ay makita kayong nagsikik. Lakas ang pananalig, gumaling. Yun po ang kaligayahan. Hindi kayang bayaran yun. Hindi kayang tumbasan ng anumang yaman yun. Kaya, naway makilala yun, Diyos. Sige. Nagawa yaon dahil sa gustong biglang yaman. Paano makakasigurado na yung ninakaw ay mapapaunlad? Kung ayaw ng Diyos, hindi ito uunlad. Kung hindi ito lalawak, hindi niya ito mapapalawak. Tandaan po ninyo, napakahalaga ng mayroon pagninilay. Dapat sa tao, kahit ano man ang gusto niya, isipin niya muna ang bandang huli. Ano ba idudulot nito sa akin? Panandali ang saya. Alam niyo po, kaya kung minsan may sakit na hindi makatulog, nagiging nervous breakdown, binabagabag ng konsensya, mahirap kalabanin ng konsensya, nakakaloko. Totoo po yan. Kaya sabi ko sa Panginoon, kumilos siya. Mahabag siya sa mga nakakaawa na nagsusumikap na magpakabuti. Sumunod sa kanyang kalooban. Alam nyo, mga minamahal, kahit ang ulam mo'y nilagang talong at bagoong, mapakasarap lasapin namnamin kaysa iba't ibang putahe na hindi mo naman kilalang Diyos. Oo, busog na busog ka, sarap na sarap kang kumakain. Paano kung inatake ka sa gabi? Hindi ka handa. Mga mahal, takot na takot kayo sa inyong mga sakit. Hindi naman ninyo alam kung ikamamatay nyo nga yung sakit nyo na yan. Sapagkat kumisan ng tao, wala naman sakit na matay. Takot na takot ang tao sa kanyang kinabukasan. Kulang siya sa pamumuhay. Alam nyo, mga minamahal, yung masaya kayong kumain ng pamilya nyo, yung kayo hindi nag-aaway-away, kayo nagkakasundo sa simpleng buhay, kayong mag-asawa ay nagkakatuwaan, nagkakaisa, nagmamahala ng inyong mga anak, mga manugang, mga apo nyo, isang napakaligayang buhay. At nawa, mamithin ninyong magyari sa buhay nyo ito. Sige, tanungin kayo, nasa inyo na lahat ang magandang buhay. Kaya bang ipagbili ng kaluluwa ninyo ito? Kaya bang pambili ito? Mababayaran ba ito ng kaluluwa? Mapambibili ba sa kaluluwa nyo ito? Hindi. Magsumakit po kayo na kung papaano ang sinimula ng Kristo na magpagligtas kayo, na mailigtas ang kaluluwa nyo, gawin nyo makatotohanan.